Ang iyong digital na wallet, ipinaliwanag. Hey sa lahat, ito ang CryptoMulos.com. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng bagay sa mundo ng crypto, ang mga wallet. Ang crypto wallet, medyo iba siya, pero pareho lang din ang pangunahing ideya. Ito ay isang lugar kung saan mo tinatago ang iyong digital na pera, tulad ng Bitcoin at Ethereum. Hawak nito ang mga susi na nagpapatunay na ikaw ang may-ari ng crypto mo. Sa decentralized na mundo ng cryptocurrency, ikaw ang sarili mong bangko. Kontrolado mo ng buo ang pera mo na napakaganda. Pero kasama ng malaking kapangyarihan ay malaking responsibilidad. Mahalagang gamit ang mga ito para pamahalaan at gawing ligtas ang iyong mga digital na yaman. Kung walang wallet, hindi ka makakasali sa crypto ecosystem. Hindi ka makapagpadala, makakatanggap, o makakapag-imbak ng iyong mga coin ng ligtas. Tara, alamin natin kung paano talaga sila gumagana. Sige, medyo technical to, pero huwag kayong mag-alala. Gagawin kong simple. Ang sikreto sa likod ng mga crypto wallet ay nasa isang bay na tinatawag na cryptography, partikular na ang public at private keys. Isipin nyo na mayroon kayong special na mailbox. Ang public key mo ay parang address ng mailbox mo. Pwede mong ibahagi ang address na ito sa sinumang gustong magpadala sa iyo ng sulat o sa kasong ito, cryptocurrency. Ngayon, ito ang mahalagang parte, ang private key. Ito naman ay parang pisikal na susi sa special mong mailbox. Ikaw lang dapat ang may hawak ng susing ito. Kung makuha ng iba ang private key mo, mabubuksan nila ang mailbox mo at makukuha lahat ng crypto mo. Madalas niyong maririnig ang linyang ito sa mundo ng crypto, pag hindi mo susi, hindi mo coins. Ito ay isang pangunahing prinsipyo at napaka-importante na maintindihan ito. Ang ibig sabihin nito, kung wala kang direktang control sa iyong mga private key, hindi mo talaga pag-aari ang iyong cryptocurrency. Kung ang crypto mo ay nasa isang exchange, halimbawa, ang exchange ang may hawak ng private keys para sa iyo. Bagamat madali ito para sa trading, ibig sabihin din nito ay nagtitiwala ka sa exchange na ingatan ang iyong mga yaman. At tulad ng nakita na natin dati, ang mga exchange ay pwedeng ma-hack, malugi, o magkaroon ng problema sa regulasyon. Kapag ang exchange ang may hawak ng iyong mga susi, para silang tradisyonal na bangko. Para ka lang may hawak na IOU para sa crypto mo. Mayroon kang account balance na nagsasabing may-ari ka ng isang tiyak na halaga, pero ang totoong cryptographic control ay wala sa iyong mga kamay. Kung magdesisyon ang exchange na i-freeze ang account mo o limitahan ang mga withdrawal, madalas ay kaunti lang ang magagawa mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming bihasang crypto user ang nagsasabi na ilipat ang iyong pangmatagalang crypto holdings palabas ng exchanges papunta sa personal na wallet kung saan ikaw ang may control sa private keys. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakaligtas na paraan para itago ang crypto mo, ang mga hardware wallet. Ito ay mga pisikal na device. Madalas mukhang USB stick na espesyal na dinisenyo para panatilihing offline ang iyong mga private key at ligtas sa mga banta online tulad ng malware at hackers. Isipin niyo sila bilang maliliit na vault para sa inyong digital na kayamanan. Dahil ang mga private key ay hindi kailanman umaalis sa device. Kahit na gumagawa ka ng transaksyon, itinuturing silang sobrang ligtas. Ang mga sikat na brand ng hardware wallet ay ang Ledger at Trezor. Ang mga device na ito ay karaniwang may maliit na screen at mga pisikal na pindutan. Para aprubahan ang isang transaksyon, karaniwan kailangan mong kumpirmahin ito mismo sa device. Nagbibigay ito ng dagdag na proteksyon dahil kahit na ang computer mo ay may virus, hindi mananakaw ng hacker ang iyong mga susi. Ang pangunahing bentahe ng mga hardware wallet ay ang kanilang napakahusay na seguridad. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong mga private key sa cold storage offline, hiwalay sila sa internet at sa napakaraming banta na nag-aabang doon. Ligtas sila sa mga computer virus at phishing attack. Section 5, Software Wallets, Kaginhawaan at Pamamahala ng Digital na Pera. Susunod, ang mga software wallet naman. Ito ay mga application o programa na pwede mong i-install sa iyong computer o smartphone o ma-access sa pamamagitan ng web browser. Karaniwan silang libre gamitin at nag-aalok ng magandang balanse sa pagitan ng seguridad at kaginhawaan.
Kaya sikat sila, lalo na sa mga baguhan at sa mga madalas gumawa ng transaksyon. Ang mga desktop wallet ay direktang ini-install sa iyong computer, tulad ng Exodus o Atomic Wallet. Nagbibigay sila sa iyo ng mahusay na control sa iyong mga susi na nakatago sa isang naka-encrypt na file sa iyong hard drive. Ang mga mobile wallet, tulad ng Trust Wallet o MetaMask Mobile, ay mga app para sa iyong smartphone. Napakadali nilang gamitin para sa pagbabayad habang nasa labas ka at para makipag-ugnayan sa mga DApp gamit ang mga QR code. Ang mga web wallet tulad ng MyEther Wallet, MeW, o MetaMask bilang browser extension ay naa-access sa pamamagitan ng iyong internet browser. Maari silang maging napakadaling gamitin dahil maa-access mo ang iyong pondo mula sa anumang device na may internet. Gayunpaman, karaniwan silang itinuturing na hindi gaanong ligtas na uri ng software wallet dahil mas madaling malantad ang iyong mga susi sa mga banta online kung ang iyong browser o ang website mismo ay napasok. Section 6. Paper Wallets, ang makaluma at offline na tagapangalaga ng crypto. Pag-usapan natin ang isang kakaibang uri ng wallet, ang paper wallet. Ito marahil ang pinaapangunahing paraan ng cold storage ang pagpapanatiling ganap na offline ng iyong mga crypto key. Ang paper wallet ay isang pisikal na dokumento na naglalaman ng iyong public at private keys na nakaprint dito, madalas bilang mga QR code para madaling iscan. Ginagawa mo ang mga susing ito gamit ang isang offline na tool para masigurado na hindi sila kailanman malalantad sa internet habang ginagawa. Kapag na-print na, itatago mo ang piraso ng papel na ito sa isang napakaligtas na lugar tulad ng safe na hindi nasusunog o sa isang bank deposit box. Ang pinakamalaking bentahe ng paper wallet ay ang kaligtasan nito sa online hacking. Dahil ang mga susi ay nasa isang piraso ng papel at hindi konektado sa anumang network, hindi sila basta-basta maa-access ng mga hacker ng malayuan. Ginagawa nitong napakaligtas na opsyon para sa pangmatagalang pag-imbak, basta't ang pisikal na papel ay naingatan. Halos libre din silang gawin, maliban sa gastos sa pagprint. Section 7. Pagtimbang sa iyong mga pagpipilian, mga bentahe at disbentahe ng iba't ibang uri ng wallet. So napag-usapan na natin ang hardware, software at paper wallets. Bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. At ang pinakamagaling para sa iyo ay depende talaga sa iyong mga partikular na pangangailangan at kung paano mo plano gamitin ang iyong crypto. Ang mga hardware wallet, tulad ng Ledger o Trezor, ay nag-aalok ng pinakamataas na antas ng seguridad sa pamamagitan ng pagpapanatiling offline ng iyong mga private key. Ginagawa nitong perpekto para sa pag-iimbak ng malalaking halaga ng crypto sa pangmatagalan. Ang mga software wallet, desktop, mobile at web ay tungkol naman sa kaginhawaan at daling pag-access. Karaniwan silang libre at ginagawang madali ang pagpapadala, pagtanggap, at pamamahala ng iyong crypto araw-araw. Ang mga paper wallet ang pinakamahusay sa offline at walang gastos na cold storage kung tama ang pagkakagawa. Ligtas sila sa online hacking. Dahil dito, mukha silang napakaligtas para sa pangmatagalang pag-iimbak. Section 8. Pagpili ng iyong kampeon, mga tips sa pagpili ng perpektong wallet para sa iyo. Sige, paano ka nga ba pipili ng tamang wallet o kombinasyon ng mga wallet para sa iyong mga pangangailangan? Una, isipin mo kung para saan mo pangunahing gagamitin. Isa ka bang pangmatagalang hodler na gustong itago ng ligtas ang iyong crypto sa loob ng maraming taon? Kung oo, malamang ang hardware wallet ang pinakamagandang piliin mo na nag-aalok ng walang kapantay na seguridad para sa mahahalagang digital na yaman na iyon. Kung ikaw naman ay madalas gagawa ng mga transaksyon, makikipag-ugnayan sa mga decentralized application (dApps), o kailangan ng madaling access sa iyong crypto habang nasa labas, mas bagay siguro ang software wallet, mobile man o desktop. Isa pang mahalagang bagay ay ang mga partikular na cryptocurrency na gusto mong itago. Hindi lahat ng wallet ay sumusuporta sa lahat ng coins. Ang ilang wallet ay multi-currency na sumusuporta sa daan-daan o libu-libong iba't ibang crypto, habang ang iba naman ay para lang sa isang partikular na blockchain tulad ng Bitcoin-only wallet o Ethereum-only wallet. Laging tingnan ang listahan ng coin na suportado ng anumang wallet bago ka maglipat ng iyong mga yaman dito. At panghuli, laging gawin ang sarili mong pananaliksik.
Magbasa ng mga review, tingnan ang reputasyon ng gumawa ng wallet, at intindihin ang mga security feature nito. Section 9. Pag-secure sa iyong crypto future, mga huling kaisipan tungkol sa wallet. Marami tayong napag-usapan ngayon, mula sa kung ano ang mga crypto wallet hanggang sa iba't ibang uri nito at kung paano pumili. Ang pinaka-importanteng matutunan ay ang ligtas na pamamahala ng iyong mga crypto wallet ay talagang pinakamahalaga sa larangang ito. Tandaan, sa mundo ng crypto, ikaw ang pangunahing responsible sa sarili mong seguridad. Ang iyong wallet ang tagabantayan ng iyong digital na yaman, kaya tratuhin mo ito na may respeto at pag-iingat na nararapat. Laging unahin ang seguridad, gumamit ng matitibay at kakaibang password para sa anumang online account na konektado sa iyong crypto. I-activate ang two-factor authentication, 2FA, hanggat maaari. Maging sobrang maingat sa mga phishing scam, huwag kailanman mag-click sa mga kahina-hinalang link o ibigay ang iyong private keys o seed phrase kaninuman. Break! Gawing ligtas ang iyong kinabukasan. Gawing ligtas ang iyong crypto.